Alert! Nabulabog ang social media matapos kumalat ang balitang naharang umano sa immigration ng Amerika si First Lady Liza Marcos. Ayon sa unang ulat, nagkaroon daw ng special verification sa kaniyang travel documents paglapag niya sa isang paliparan sa US na nagdulot ng pangamba at spekulasyon sa publiko. Ilang saksi ang nagsabing tila mas mahigpit ang ginawang pagsusuri kumpara sa karaniwang proseso dahilan para agad itong umani ng atensyon online. Samantala, nabalita umano ni Pangulong Bongbong Marcos ang insidente habang nasa isang pulong at agad daw itong nabahala sa biglaang pangyayari. Ilang opisyal ang naghayag na maaring may isinasagawang routine security check lamang, ngunit hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang Malacanang. Dahil dito, lalo pang uminit ang mga tanong tungkol sa posibleng dahilan ng pagkaantala sa immigration at kung may kinalaman ba ito sa diplomatic protocols. Sa ngayon, hinihintay pa rin ang formal na paglilinaw mula sa US Immigration Authorities at maging mula sa panig ng First Lady. Patuloy namang sinusubaybayan ng publiko ang mga update habang samot-saring haka-haka ang kumakalat sa social media. Hangad ng marami na agad malinawan ang sitwasyon upang matigil ang lumalalang espekulasyon at maibalik ang normalidad sa biyahe ng First Lady. Magpapakatuta na lang ako sa Tito Sen, ganun ba yun? Wala ba akong sariling buhay? Wala ba akong sariling desisyon? Nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay BP Sara. Ano to, habang buhay, perket pagkasama tayo dati Tito Sen, perket magkaibigan tayo dati, hindi na pwede akong maniwala kay BP Sara at siyang pinaniniwalaan ko na susunod na magiging presidente ng Pilipinas dahil wala akong presidente mo. Ano ako, tuta mo Tito Sen habang buhay? Kung ako'y tuta ako ng taong bayan, na mga taong may hirap na ninakawan nitong gobyernong to. Tama! Hindi ako sasama sa idin sa gobyernong yan dahil ang daming nakawan dito sa gobyernong to. Hindi ko susuportahan tong gobyerno to dahil ito na ang pinakakurakot na gobyerno sa tanang buhay ko na naranasan. Tapos wala pa nangyayari. Tapos susuportahan ko kayo dyan. Hindi, dito ako kay BP Sara, dito ako sa DDS. Magdedeklara na akong DDS. Mag-a-apply na akong senador dito kay BP Sara. Titiket na ako para kung manalo ako pagdating ko sa Senado. Sige, doon kami ni Tito Sen. Naku mga ka-reaction. Alam mo Tito Sen, ginalit mo lang si Anjo Iliana eh. Wala namang planong tumakbong senador yan eh. Ginalit mo eh. Gusto lang yan vice mayor eh, di ba? Eh natalo nga lang siya kasi siguro kulang sa pondo. Pero mga ka-reaction, dito nakita natin si Anjo Iliana. Hindi ko sinasabing gugustuhin siya ng 100% ng mga DDS. Kasi po alam po ninyo yung mga DDS. Kapag nararamdaman nila na talagang hindi ka patunay o hindi ka pa talaga yung suporta ng mga DDS, yung ibang DDS medyo paganon-ganon pa sa'yo. Pero kung magpapatuloy itong si Anjo Iliana sa ginagawa niya yan hanggang 2028, malamang sa malamang baka bibit-bitin din siya ng mga DDS, Pero dito mga kareaksyon ng malaking katanungan. Ito po ang malaking katanungan dito. Bakit ginagago ng Itbulaga si Anjo Iliana? Maraming alam niya si Anjo. Sige, sabi niyo, pasabugin ninyo yung bulok ni Anjo. Walang problema kay Anjo yan. Walang problema kay Anjo yan. Ang problema ninyo, kapag pinasabog ni Anjo Iliana, si Tito Soto, yung bulok niya, yung bahong tinatago ni Tito Soto, Ito mga kareaksyon tanghaling tapat. Walang ulan. Tuyo yung mga bubong, pero binahapo mga kareaksyon na yan. Plus flood, plus flood. Mga reaction plus flood dyan. Oy, salti ko. Martin Romales, manood kayo dito. Panood po ninyo. Yan po mga reaction, biglaan po yan, Walang ulan pero binaha, Mga reaction, mudslide nga mudslide. Mudslide, Ayun mga reaction, Grabe po mga reaction. Inanod na po yung mga sasakyan, Grabe, mudslide parang putik Ma'am, mura po sunod siya diri, ma'am. Diri. Hindi kaya galing to sa mga minahan, sa mga minahan na na mga kolorum, di Mura po sunod.
Walang ulan dyan mga kareaksyon ha. Grabe po mga kareaksyon, no? Mga punyetang mga congressman na nagnakaw ng flood control fan. Bongbong Marcos, nakita mo yun? Diba? Kasi napakagara mo Bongbong Marcos nung kampanya nung 2025. Napakalupit ng stage ninyo. Hindi ko alam kung magkano sinuporta mo kay Pampilo Lacson tsaka kay Tito Soto. Binigyan mo ba sila ng milyon-milyon or bilyon-bilyong pera? Tanong lang. Diba? Dapat siguro mga punyetang magnanakaw sa kaban ng bayan mga kareaksyon, dapat siguro nakikita po niyo yung mga poste. Dapat siguro itali sila sa mga poste, lalagyan sila ng salbabida para palutang-lutang sila sa sa mga bahay, no? Silang gawin natin flood control. Panoorin po ninyo. Ayan po mga kareaksyon, ha? Grabe, oh. Ayan o mga kareaksyon, mga mamahaling sasakyan inaaanod po. Ayan o mga kareaksyon, oh. Ayan o mga kareaksyon, oh. Mga poste na natumba, mga kotse naging parang mga lata ng sardinas na nagpapalutang-lutang mga kareaksyon dyan sa may... Ayan o, nakikita po ba ninyo yung mga sasakyan? Yan ang resibo ng Bongbong Marcos administration. Yan ang binigay niyang resibo sa mga Pilipino. Yan ang paglilingkod niya na pinagmamayabang niya yung 5,500 na flood control. Yan ang flood control na pinagmamayabang ni Bongbong Marcos. Tapos mga kareaksyon, dun daw sa Davao, tumaas din ang tubig. Siyempre naman, hindi nyo binigyan ng pondo ng magsimulang 2022 hanggang 2025 eh. Hindi na tapos yung mga flood control doon, walang pondo yung Davao eh. Ayan mga kareaksyon, oh. Tignan po, in Davao City ang usapan na hindi ko alam yung mga Davao Oriental, Davao Occidental, hindi ko alam yun. Mga hindi Duterte yun. Yan ang resibong binigay po ng administrasyong Bongbong Marcos na ito. Na pinangungunahan ni Saldico at ni Martin Romualdez ang paghawak sa pera ng taong bayan. Ayan. Yan ang resibo mo, Bongbong Marcos. Ayan o, may mga tao pang paanod-anod. Kawawa naman mga kareaksyon. Hindi natin alam kung ilan po yung namatay sa Cebu. Ayan mga kareaksyon, pati po yung container ba, no? Inaanod mga kareaksyon ng walang pakundangan, no? Mga kareaksyon, may mga tao pa dyan mga kareaksyon. Pero nakikita po natin mga kareaksyon na nangyayari sa Cebu ay unprecedented. Yung baha po mga kareaksyon, mayroong parte ng Cebu hanggang bubungan. Yung mga tao nasa bubong, pag tumaas pa yung baha, wala na. Yung mga tao na yun baka mamamatay. Ayan mga kareaksyon, napakalupit po na nangyari sa Cebu mga kareaksyon. Kami sa ayan o mga kareaksyon o. Ayan o, dinaanod po mga kareaksyon ng ari-arian ng bawat Pilipino dyan sa may Cebu. Hindi lang bilyon ang nasira dyan. Di ba mga kareaksyon? Ganyan bang Pilipinas ang pinagmamayabang ni Bongbong Marcos sa international community? At itong si Claire Castro na vlogger. Si vlogger Claire Castro. Wala siyang ginawa kundi mag-vlog sa kanya sa YouTube channel. Malaki ang kita yun, oh. Ayan pa mga kareaksyon, oh. Ina-update ko lang po kayo mga kareaksyon dito sa nangyari sa Davao, sa Cebu. Mga kareaksyon, hanggang bubong na po ang tubig, o kawawa po yung mga kababayan natin dyan. Baka may mamatay, oh. Siguro may namatay dyan mga kareaksyon, hanggang bubong ang tubig, oh, mga kareaksyon, oh. Panoorin ito, mga affordable housing to. Magkakadikit eh. Ayan po mga kareaksyon ang sinapit po mga kareaksyon ng kababayan natin sa Cebu. Si Bongbong Marcos, panoorin mo yun. Sabagay, kung bangag ka, wala ka namang alam no. Bawat yugto ng sandali, halos di mo alam, di ba? Walang yaka, Bongbong Marcos, anong ginawa mo sa Pilipinas? Ayan mga kareaksyon, panoorin po ninyo mga kareaksyon na nangyayari. Walang yaka, Bongbong Marcos, panoorin mo yan, oh. Ayan, tingnan mo, mamahaling sasakyan, pinag-ipunan ng mga Pilipino. Pinag-ipunan po nila mga kareaksyon ng kanilang ari-arian at bigla na lamang inanod na parang lata ng sardinas. At itong mga leader natin na pinamumuna ni Saldico at ni Martin Romualdez dyan sa may kongreso nung panahon po ng 2025 National Budget, 2022, 2023, 2024, 2025, mga kareaksyon ay nagano po sila mga kareaksyon.
nagsaya-saya sila, sina Dong Gonzales, sina Kimbo, lahat po ng mga kaalyado ni Tambalustos tsaka ni Martin, ni Saldico, mga kareaksyon, ay talagang puro Patek Philippe ang kalamang relo, mga punyeta. Ang eroplanong ginamit sa Ito, balikan muna po natin, mga kareaksyon, para yatang magkakabukingan na dito sa mysterious plane na ginamit po sa pagpapadala sa ating Pangulong Duterte doon sa Dahig, na ito daw ang magiging susi kung sino talaga ang nasa likod ng pagkidnap. Siyempre si Bangag, walang niyang presidente yan. Tingnan mo nangyayari sa Pilipinas, bumagsak ang stock market, sumadsad ang piso, napakamahal ng billion, baha dito, baha doon. Kasi ang presidente Bangag. Ang eroplanong ginamit sa pagpapalipad kay President Digong sa Dahig nga ba ang magiging susi na maglalahad ng katotohanan tungkol sa mga ilegalidad sa pag-aresto sa ating dating Pangulo at pagdadala sa kanya sa Netherlands? Talakayin natin yan ngayong umaga. Noong pong March 27, naglabas po tayo ng video at sinabi ko po doon na mayroon akong inaasahang tanong mula kay Senator Amy Marcos na hindi niya naitanong. Ito ay tungkol doon sa eroplano. At nitong nakaraang hearing ng senadora ay hindi nga po dumalo ang mga other executive officials, yung mga dating nagsi-attend, sila General Torre, Remulla, Secretary Remulla, yung dalawang Remulla, at iba pang mga kawani, cabinet secretaries ng gobyerno, hindi umattend, citing executive privilege. Hindi po ako nalungkot nang hindi sila umattend. Actually, mas nagustuhan ko na hindi sila umattend kasi iniisip ko na magkakaroon ng pagkakataon ngayon si Senator Amy Marcos na maitanong ang mga collateral issues na otherwise ay baka hindi niya nakita kung naroroon po yung mga other executive officials. At gano'n na nga po ang nangyari. Ang mas nakatutuwa pa nito, napakaraming mga netizens na ang nagpadala ng mga detalye, ng mga pictures ng eroplano na ginamit. At ngayon, lumabas na madalas na pala itong ginagamit ng Pangulo, si Bongbong Marcos, sa kanyang mga official trips. Now, why is it necessary na buksan natin yung tungkol dyan sa eroplano na yan? Ito po ay tinatawag natin na collateral issues, pero maaaring naririto ang susi sa pag-solve ng misteryo na ito ng pagpapalipad kay Rodrigo Duterte sa The Hague. Bakit? Dahil ito po ay may paper trail. Kaya ako po naitanong yung tungkol doon sa eroplano. Ang turo po sa akin lagi noon ni Senator Rocco nung siya ay nabubuhay pa, nung kami ay nagagawa rin ng aming mga sariling investigasyon sa Senado. Sabi niya, in criminal investigations like this or in Senate investigations like this, what you should do is you should always follow the money. Sundan mo kung nasaan ang pera. Because ang money transactions will always leave a paper trail. Kagaya po yung ginamit na yan na pera sa eroplano. May mga resibo po yan. Meron diyang mga dokumento na magsasabi kung paano ginastos yung pera, paano ito binayaran, at ang pinakamahalaga, sino ang binayaran. Ang eroplano po na ginamit dito, masabin, or yung may-ari ng eroplano, masabin privy doon sa mga sikreto na sinasabi ng administrasyon. Mula din mismo kay Secretary Remulla, sinabi niya na pati ang media, they kept them out of the loop tungkol dito. Wala silang sinabihan. 4 lamang sila. The core group daw na binanggit niya na nagplano nito, nag-establish ng kung ano ang mga detalye, kung paano i-execute ito. At si General Torre, sa kanyang bibig, sinabi din niya, ang sinabi lang niya dito sa kanyang mga boss ay, just give me an airplane. So ang eroplano ay hindi lang basta bumabagsak yan from out of nowhere. At dapat, kung sekreto ito, ay dapat yung kanilang kukuhanin na eroplano o kakausapin na may-ari ng eroplano is someone that they share confidence with. Na alam nilang hindi sila i-squill. Nako, mga kareaksyon, talagang matagal na daw pong ginagamit-gamit niya no, ni Bongbong Marcos yung eroplano na yun. Nako, yung pinakasusi dito ho sa sinasabing nagsalansa ng mga pera at nag-deliver
ay wala na raw po sa bansa at Pinatahimik na, tinago na sa Chile. Nako, mga kareaksyon, ang sinasabi natin yan. Walang makukulong dyan, walang makakasuhan ng mastermind. Paano mo ipapakulong yung mastermind? Ikaw ang nagpapakulong ay naambunan ka rin. nasa Chile na. At ayon po kay Senator Rodante Marcoleta, ay base sa kanyang balita, ito ho, kasi yung dalawa ho na natukoy ho, no, ni Sergeant Orly Gutesa, yung John Paul Estrada at Mark Tiksay. At ang balita ho ni Senator Marcoleta ay nasa ibang bansa na raw po at ayon po kay Senator Marcoleta ay nasa Chile na. Yung dalawang binabagit ho natin ay itong sina John Paul Estrada at Mark Tiksay, na kung saan ito ho ang pinangalanan ni Sergeant Orly Gutesa na sila po ang namamahala ng pag-deliver ng pera. Yung mali-malitang pera ho na mula po sa bahay ni Saldico sa Valle Verde at patungo dun sa kanyang sa BGC, no, sa kanyang condominium. At na kung saan ay nag-deliver din ho sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. So wala na ho. At ayon po sa impormasyon ni Senator Marcoleta ay mukhang nasa abroad na, nasa Chile. At alam niyo ho, wala naman extradition treaty, no? Ang Chile at ang Pilipinas. So ibig sabihin ay wala na, nakaligtas na at hindi na ho ito makukunan ng testimonya at maharap sa anumang investigasyon. Kasi naging mabagal daw, no, sabi ni Senator Marcoleta, yung pag-aksyon at paggalaw ng Senate Blue Ribbon Committee na nooy pinamumunuan ni Senator Ping Lacson. Kasi biglang ang tinumbok ko, mga kababayan, na walang kakwenta-kwenta na issue ay itong notaryo ni Orly Gutesa, mga kababayan. Yung dalawa ho nakakawala. At ngayon, binabantayan daw, sabi po ni Senator Marcoleta, ito pong kanyang balita ay si John Paul Estrada at maging si Eric Tiksay. Wala na, hindi niya malaman kung nasaan na. Ang balita nasa Chile. Malayo-layo ho yan, mga kababayan, Chile. Ito, pakinggan ho natin at panoorin po natin. Ito hong pinakahuling pahayag. Latest po ito sa pahayag ni Senator Marcoleta, kaugnay pa rin ng kaso ng pandarangbong ng ilang mga opisyal ng gobyerno, politiko, o kontratista at taga-DPWH. Panoorin po natin. Ito hong si Senator Rodante Marcoleta. Ang balita, itong dalawang, hindi ko alam kung yung Mark Tiksay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Saan po? Chile. Chile. Yan ang huling balita. Chile, why? We have no extradition treaty with Chile? Siguro, bukod sa malayo, baka wala tayong extradition treaty. Oo. John Paul Estrada. And Mark Tiksay. Ayun. Parang ngayon ko lang naririnig itong mga pangalan ito. Nandun sa I see. Okay. Nandun sa source statement. Bakit? Ang unang dapat na ginawa nila, sinecure nila yung dalawa na yun. Kung talagang gusto nila, tumagal kami. Halos, nung lumabas si Gutesa, hininto nila. Nag-resign ng chairman, pagkatapos nag-adjourn kami. Pwede naman kasing mag-hearing, Ms. Corina. Kasi ngayon, kahit naka-adjourn kami, nag-briefing kami sa ating budget. Dapat tinawag din nila si Congressman Eric Yap. Dahil binanggit niya to, siya nagdala ng pera doon noong December 2024. Yun daw ang pinakamarami na perang dinala. Sapagkat 46 na maleta, suitcases, na Rimowa, yung makakapal. Kaya ang bawat isang maleta ay naglalaman ng 48 million. Bakit hindi man lang nila tinawag si Eric Yap? Binanggit. Ang pinipilit nilang bigyan ng butas, yung statement, na wala namang motivation para mameki pa si Gutesa. Why not just follow that lead? At pagkatapos, naging academic din yung Ms. Corina, sapagkat alam mo naman, nung tagpo na siya ay humarap na at sumumpa na rin sa committee. And he allowed himself to be interpellated by the members. Maski si Senator Ping, sinabi niya, wala naman kanyang, hindi naman nabaliwala kanya yung testi. Bakit pa tayo pumupunta dun sa Notary Public? Kinasangkapan nila
yung executive judge ng RTC ng Manila para gumawa ng order na yung pirma ay talagang hindi pirma ng abogada. Why would it be a problem to remedy that? Can't he just redo the affidavit and do the notary the Hindi proper ba? way? Hindi Pwede ba? naman po yun, di ba? Mabuti ka pa. Alam mo yung gagawin mo. Hindi, mas lalong alam nila yung gagawin nila. Ako ayaw ko nga i-suggest sa kanila. Okay. Kasi dapat naisip nila yun. Any ordinary human being could have thought of that. Okay. Well, I'm very ordinary and I thought of it. So, I Hindi, guess, special ka naman. Hindi po. Ako po nakikiangkas lang po ako sa inyong brainwave. O yan po, ang binabanggit po ni Senator Marcoleta at kung naging maagap lang daw ho, ito pong si Senator Ping Lacson, ay baka hindi na po nakalabas ng bansa. Nung binanggit mismo, di ba sa testimonya ni Sergeant Orly Gutesa, dapat ora mismo ay agad na pinahanap at o nag-issue ho ng sabpina, di ba? Ang Blue Ribbon Committee at isinagawa ang investigasyon kahit na po nagbakasyon na at nag-adjourn ang dalawang kapulungan ng Kongreso ay Karakter dito, siya ang may kasalanan na lahat. Sa investigasyon nila, doon na lahat ang pera. Gawin mong state witness. Payag ba tayong paggago? Hindi naman gago lahat ng Pilipino. Huwag tayo pumayag po. Gagawin tayong gago. Yung state witness, yung mas lesser ang kasalanan. Hindi yung principal na subject. May lumabas daw na si Parang Ombudsman daw yan. Yun dito narinig ko. Na may lalabas na, sold na raw, may lalabas daw na testigo. Credible from Leyte. Malaking tao. Yes. Sino malaking tao dun? Magandang umaga po, Manong. Magandang umaga. Marami ko na yung beses na kasama po nung eleksyon at saka yung kay Pacquiao. Ako po yung sa Vegas na kasama niyo lagi. I am representing Kababayan LA. Nandito po kasi ako ngayon sa Pilipinas. Meron pong mga kwento-kwento doon sa Filipino community na baka daw magkaroon ng martial law ulit. Possible po ba yun? O Babagsak din sila. We declare nila martial law. kasi daw po may intervention na naman tong mga Amerikano sa atin. So, babagsak sila. Sa Korea, ginawa na yan. Declare na martial law, wala pa isang araw, tanggal na siya. So, ganun din mangyayari, kagaya nung tatay nila, nag-declare martial law, natanggal din. okay na po. Maraming salamat Ayaw po Pilipino pa-under ng martial law. Yes. What your name? Morning, Gob. Bernard po. From? PMI News. Gob, you mentioned earlier na kailangan po natin ang revolutionary government. But before that, kailangan din natin ang puwersa majority ng militar. Sa tingin niyo po, nakukuha na ba natin ang numero ng ating suporta sa militar? Ang sinabi ko na kanina rito, ang duty ng mga military. May mga anak din sila. Siguro maintindihan naman nila. Kinabukasan ng mga anak nito ng mga general, mga colonel, lahat ng officials ng Armed Forces of the Philippines. Kinabukasan po ang mga kabataan ito. Maintindihan nila yan. Maliban nilang kung matatakotin mga sundalo natin sa... Hindi naman dapat matakot. At sa paglaban nila, katotohanan. Good morning po, Manong. Manong, gusto ko lang po itanong sa inyo, yung ginawa nila sa Senate, ano po ang comment ninyo dito sa ginawa ni Pampilo Lacson na nag-resign sa investigating committee? Hindi ko po maintindihan din kung bakit nag-resign. Isa ang inaasahan ko na hindi siya ma-impluensya.
ang mga graft and corruption. Kasi siya po ang nakita ng mga tao na maging hope para magkaroon ng justice about the flood control. Pero Yun din akala ko eh. Knowing Lacson, dapat, kaya tuwan-tuwa ako na nanalo, binoto rin namin siya. Apo. Kung makisama siya sa administrasyon, that's another story. Siya nang mag-decide yan. Pero hindi ko inaasahan. Ang alam ko, independent-minded si Senator Lacson. Kasi on the onset po, siya ang very hot to pursue yung mga cases ng flood control. Suddenly, nag-iba. Hilo na, tuliro na rin ako dyan. Nangyayari sa ating bansa. Ano reaction niyo sa bagong ombudsman? May bagong ombudsman. How do you assess the controversial choice of the ombudsman? Bago naupo, sinabi na niya, unahin niya si Duterte. Dapat unahin niya yung priority yung mga nangyayari ngayon.